Meron na ngang additional pathway na maging caregiver, nurse, or doctor dito sa Spain. At ito ay ang ating pag-uusapan natin sa video na ito kung paano kayo makapag-work as caregiver, nurse, or doctor sa Spain. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Bale, itong video na to ay parang follow-up ng aking first video na parang overview lang kung paano nga kayo maging makapag-work dito sa Spain at ito ay bago lang additional legal pathway para makapunta dito sa Spain through Idiena Health. Yun ang ating diniscuss sa ating first video. So kung kayo ay caregiver, nurse or doctor or any medical professional sa kahit na anong bansa, hindi lang sa Pilipinas, kahit nasaan man kayo, nasa Middle East, nasa Canada, US, or kahit nandito na kayo sa Europe, kahit nandito na kayo sa Spain, kahit nasa Asia kayo or matagal na kayo sa work, pwedeng-pwede yan. Kung wala naman kayong experience, walang problema yan. Pwedeng-pwede kayong mag-apply sa programa nga ng Ideana Health. Ang program na to ay hindi siya ganun ka-quick or yung mabilisan dahil marami tayong tinitignan dito. At napakagandang opportunity ito para sa lahat ng ating mga kababayan. Kasi normally itong opportunity na maging health professional, no? Normally nasa ano lang siya eh. Pag sa Europe ka, normally sa Germany or sa UK. So, kung magre-research talaga kayo, bago lang siya. At kung mag-research kayo, wala man lang talagang agency na nagda-direct hire from Philippines to Spain. Pero nag-introduce ang Ideana Health ng program at sana maraming mga Pilipino, yun talaga yung target nito, Pilipino na matulungan para makapunta dito sa Spain. Bakit kaya Pilipino yung target niya? Alam nyo ba na yung may-ari, si Michael, nakausap ko yan dati, isa siyang half Filipino, half Spanish. Kaso, hindi siya marunong mag Tagalog. Dahil siguro pinanganak na siya dito or actually I don't know ha. Marahil yung parents niya siguro nag-migrate from Philippines dati kaya nakuha niya yung half Filipino, half Spanish. Meron akong ganyan dati na naging estudyante. Napaka-minimal lang yung alam niyang Tagalog. Parang yung 1, 2, 3, Lunes, Martes, kumusta, yung mga ganun lang. Mga basic lang ba? So yun nga, nakausap ko siya. Siya ang may-ari ng Ideana Health. You can visit their website, ideanahealth.com. At etong opportunity na to ay legal. May mga nagsasabi na ano, legit ba to? Scam ba yan? Actually hindi kasi aware si embassy, si migrant workers office MWO sa Madrid sa kanilang existence, okay? So hindi siya scam para sa mga bashers, para sa mga nagtatanong, mga nega diyan, no? Hindi siya, yun ang pinakamaganda rito, hindi siya bashers. Feel ko lang sa video na to, hindi pa natin mai-discuss lahat-lahat eh. So gagawa pa ako ng mga separate videos. Feel ko overview ulit to. Kahit saang parte kayo ng mundo, pwede kayong mag-apply. Siguro ang una nyong tanong dyan is, meron bang age limit? So, nag-join ako ng kanilang webinar at sinabi ng marketing director, no, ng Spain Student Connect, si Vince, walang age limit dahil sa Spain bawal ang discrimination. Although kung titignan natin kung ikaw ay 65 na or 70, sa tingin mo pa or let's say 60, no? Sa tingin mo ba matatanggap ka pa? Dahil ang programa ng Ideana Health is yun nga, hindi siya mabilisan. Proseso siya. Hindi ko naman sinasabing matagal siya pero it would take time bago mo makuha yung job na gusto mo. Una-una sa lahat, kung hindi ka marunong mag-Spanish, eto yung pampatagal sa'yo. Kung hindi ka marunong mag-Spanish, kung wala kang experience, ano pa ba? Visa issues, legal issues, contract issues, mga ganyan. And then of course, money din. So, bibigyan ko kayo ng timeline kung paano yung procedure niya. Kung wala kang experience, walang problema. Kung hindi ka marunong mag-Spanish, wala ding problema. At kung meron kang problema sa mga legal matters or yung pathway, visa, ganyan, sila nang bahala dyan. Bali yung programa ng Ideana Health, one stop, one solution. Tama ba yung term ko doon na one stop? Or let's say one solution siya. Meron silang package na kasama na dito yung language, Spanish language,
and then courses ng, anong tawag nito, ng caregiving or pati yung validation ng nursing, yung nurse na na diploma niyo or something like that. Pag-usapan natin 'yan. Unang-una, yung language, hindi naman lahat ng Pilipino kasi marunong mag-Espanyol. Majority kasi ng mga kliyente, ng mga customers sa Spain ay hindi sila marunong English. Kaya dapat talagang matutuhan mo muna yung Spanish, okay? By the way, saan pala siya puwedeng mag-apply or saan ka puwedeng mag-work? 'Pag halimbawa nabigyan ka na nila ng contract, puwede kang mag-work sa mga hospitals, nursing homes, or yung tinatawag dito na residensya. Yun yung mga nagbabantay ng mga matatanda, ganyan, and other and more. Yun yung sabi dun sa webinar, sabi ni Vince. So marami. Naka-tied up na kasi sila or marami silang mga partner na institutions, kaya feel ko may job talaga. Kasi parang ang kailangan talaga ng Spain is 30,000 na caregivers, yun yung kakulangan na kaya nabuo si Indiana Health dahil gusto niyang punuhan or tulungan din yung health sector ng Spain, and at the same time para matulungan ang mga, prospects ng mga candidates or mga applicants from the Philippines. Ang alam ko yung program nila is like open for Filipinos and also for mga Latin American countries ata, ganyan. So bumalik tayo dun sa program nila. So una-una nga meron silang, language course, Spanish language course. Kailangan niyo 'to guys dahil yun nga hindi marunong mag-English yung mga kliyente. So kailangan mong matuto dapat, ng Spanish and dapat mag-arrive ka dun sa B1, okay? Meron silang nakalatag na program diyan para mai-assist kayo kung paano kayo matuto na mag-Espanyol. Pangalawa, dun sa diploma kasi or yung certification natin ng nursing or caregiving, kung ano man yung diploma mo, kailangan mo siyang i-validate para ma-acknowledge nila dito sa Spain. At kung meron kang NC2 or Nursing Caregiving Certification from TESDA, hindi kasi siya valid dito sa Spain. So, kaya meron silang program din na caregiving courses kasi eto ina-acknowledge siya dito sa Spain. Although makakatulong sa inyo kung meron kayong, NC2 or experiences na dahil siguro alam niyo na yung procedures kung paano ganito, ganyan. Ako kasi wala akong alam kasi wala naman akong caregiving, experience at saka courses, diploma, ganyan or even nursing 'no. Wala akong idea diyan. So, i-recap lang natin yung dalawa. Kailangan niyo ng, Spanish language course dahil mga kliyente ay mga Espanyol at kailangan niyo ng course ng, caregiving dahil, hindi na-acknowledge yung NC2 at saka yung, mga diploma natin na galing Pilipinas dito sa Europe. Kung matatapos niyo yung program ng Indiana Health, bibigyan nila kayo ng certification at yun ay accredited na dito sa Spain. Yun naman ay magagamit niyo for future. So nakuha niyo na yun, yung timeline. And then at the same time, habang kayo nag-aaral itong caregiving courses at saka nitong, Spanish course, puwede na nila kayong itulungan na gumawa ng CV, ng curriculum vitae kasi naka-Spanish din yon at maghanap ng mga prospects, mga hospitals, residential or, nursing home and other, possible, workplace at ise-set up nila kayo for interview. So habang kayo ay nasa inyo-inyong mga bansa outside of Spain or inside of Spain, magka-conduct ng, anong tawag nito, magka-conduct ng interview, ganyan. 'Pag na-okey na yung interview, saka nila kayo bibigyan ng contract. Ang alam ko sa Idean Health meron siyang partner na agency sa Philippines na hindi ko pa alam kung ano nga ulit agency yun. And then parang ano ba yung term na ginamit dun, parang contract to contract, meron atang term dun. And then sila dun sa Philippines, parang Indian Health din ata. Sa Philippines, sila yung tutulong sa inyo na mag-process ng working visa, sa consulate ng Spain sa Philippines going to Spain. So, again, ang ibibigay nila sa inyo ay working visa. Yan yung napakaganda kasi 'pag nakapasok kayo ng Spain at meron kayong working visa, um, counted siya. I mean, counted siya. After 2 years, pwede na kayo mag-apply ng citizenship. So yung B1 ninyo dun sa Spanish is magagamit nyo na sa pag-apply ng citizenship, no? Parang you are hitting two birds in one stone, no? Maraming benefits, no, yung pag-aaral ng Spanish.
dahil hindi mo lang siya magagamit dun sa workplace mo. Siyempre, for applying for a nationality din one day, no? Napakagandang point pala yun. And then, 'pag papunta na kayo dito sa Spain, yung inyong, anong tawag dito, airfare, mga ganyan, even accommodation, sa inyo lahat yon. Anyway, sasahod naman kayo 'pag nandito na kayo. Ang alam ko, si Diana Health, meron siyang assistance sa paghahanap ng, accommodation, ng apartment dito sa Spain na mismo. And puwede kayong mag-work doon sa lugar na gusto nyo kung saan. Kung gusto nyo ba ng Barcelona or Madrid, ng Valencia, or yung mga places na hindi masyadong, mahal 'no, ang cost of living like Bilbao or saan pa ba? Sa South, mga ganyan. Puwede niyong i-include yung preferences ninyo sa inyong curriculum vitae or yung CV. Although for me siguro, pagdating sa opportunity, mas marami 'pag Madrid or Barcelona. 'Pag Barcelona pala yung gusto niyo, kailangan din ninyong matuto ng Catalan kasi yun yung kanilang language doon. So, mabalik tayo or nakailang process na ba tayo? So, Spanish language course, caregiving course, assistance sa, job interview, CV, 'pag kahit nandito na kayo, assistance sa paghanap ng apartment, and everything naman 'no, na feel ko napaka hands-on naman sila in everything na kailangan niyo, yung help, ganyan. So, ngayon, feel ko para magkaroon pa kayo ng more idea, well, you can go to our comment section and ask questions and then I will, answer your question. Or you can join their webinars. Maybe I'll just put, ano ba, meron silang Facebook page, Spain Student Connect. Pwede kayong mag-email sa kanila. I think it's spainstudentconnect@gmail.com or kay Vince@idianahealth.com. Pero parang puno na ata yung kanyang email. So, sobrang dami siguro ng mga aplikante na gustong maging caregiver dito. So, puno na, kailangan niyang mag-delete. So, dun muna siguro tayo sa, SpainStudentConnect@gmail.com. So, yun. Puwede kayong bumisita sa kanilang website, idianahealth.com, and or you can go to our comment section and ask question. So, hindi ako naka-partner sa kanila. I don't even get, contract with them, but then it's an opportunity para sa mga Pilipino nga na gustong pumunta dito. Feel ko napakalaking opportunity nito. Yun nga ang sabi ko dati, parang medyo nagulat ako at kinda shocking at the same time masaya 'no, for our Filipinos about this program. Kasi nga ang tagal kong walang naririnig na ganito. Alam naman natin na walang direct hire from Philippines or any part of the world to Spain 'no, pagdating sa medical, professionals. Ngayon at nag-open ito, 'di ba? It's time is changing. Malay niyo in the future, marami pang opportunities ang mag-open 'no. Ayun, sobrang happy ako dito and alam niyo minsan parang naisip ko lang na parang, "Ano ba, mag-open na ba ako ng sarili kong agency?" Yun yung aking ano, ultimate dream for our kababayan na makapunta kayo dito, makapag-work, matupad ninyo yung inyong mga, pangarap. So, ang purpose lang naman ng channel ko ay mai-relay sa inyo kung ano yung opportunity na meron dito sa Spain at magbigay ng mga kaalaman about living here in Spain. Para pagpunta ninyo dito, meron na kayong idea no, kung ano yung mga nangyayari nga sa Spain and yung mga bagay-bagay na dapat nyo malaman. Chinichika ko na sa inyo. Total chismosa naman daw ako. Char. Okay. Um, Meron pa ba kayong katanungan guys? Go to our comment section. By the way, kung hindi ka pa pala nakaka-subscribe sa ating channel at balak mong pumunta dito sa Spain, may question ka about Spain, I think you have to subscribe. Paki-subscribe naman ako, Nathaniel Travels, na parang gusto ko nang mag-change name to Nathaniel Talks or Nathaniel in Spain. Gagawa ata ako ng playlist. Ano kaya magandang title ng playlist? Living in Spain para siguro or opportunity in Spain na lang kaya? Para puwede niyong i-play yung playlist at, habang wala kayong ginagawa puwede kayong manood ganyan or yeah, para magkaroon na kayo ng idea. And don't forget to share this video to our fellow Filipinos out there na gustong pumunta rito sa Spain.
to try something new, to live in a first world country, to have a citizenship in just 2 years, Spanish citizenship. Pag meron na kayong Spanish citizenship, bongga. Pwede na kayong pumunta sa mga iba't ibang countries without even applying for a visa. Yan. And free ang healthcare nila dito. Kaya go na. Okay? Maraming mga benefits, kumbaga. So, I think napaka-informative ng video na 'to. Baka meron kayong kakilala, yung anak niyo meron malay niyo sila interesado sila or yung, mga kapitbahay ninyo, you can share and make check about this video sa kanila, ayan. So I think we're going to end our video here and I'm going to make more videos for informative videos about Spain. Thank you so much for always supporting and for always keeping in touch with me. This has been Nathaniel. Hasta luego.